Hello Team Authentic all over the world! Last night na natin dito sa Maldives, and in this episode, i-explore naman natin yung kahabaan ng beach ng Hulhumale. Ito yung malapit nga lang sa airport. So samahan niyo po kami, kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe, i-like at i-follow niyo po kami sa aming mga social media accounts. At kung magbubuk naman po kayo, Bayak Look, ito po yung ating promo code. At kung KK Day naman, nasa ibaba po yung ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go, drop everything and just go. Hello everyone! Hi guys, good morning! Yes, and we are saying goodbye na to Maafushi. Babalik na tayo ng Hulhumale. So in this episode, doon naman tayo sa Hulhumale mag-e-explore, gaya ng pinangako namin. So ngayon nga pala, ang kinuha pa rin nga pala namin is speedboat. Kasi, di ba, nag-ano nga tayo kahapon, nag-excursion tayo, and lalakas pa rin ang along, guys. Kakatakot? Kakatakot pa rin. So baka mamaya mag-ferry kami, tapos masyokot naman ako. So okay na yun, mas maganda na at peace tayo. Yes, nakatipid nga tayo kung ferry, tapos hindi ko naman masyadong ma-enjoy, kasi syokot na syokot ako. Ang tagal nung ano mo, prayers. Oo, dahil friends ko, 1.5 hour to 2 hours yata yung biyahe kapag ka-ferry. So at least kapag ka-speedboat, nasa 30 to 40 minutes lang. Yes. So pero kayo ha, just in case lang, kung carry nyo naman, kung sanay naman kayo, $3 ang laki ng tipid ninyo. Super laking tipid talaga. Kaya hatid ulit tayo sa pinaka-port. Ayan. Ito ulit yung sasakyan natin. Di ba? Sabi naman namin sa inyo 5-star service pa rin yung binigay sa atin kahit nandito tayo sa budget hotel. Thanks, Lucky! Tara na. Mamimiss po ba yung Maafushi? Of course naman, oo. Oo. Actually, kada lugar naman na pinupuntahan natin, meron niyang, kumbaga, strength, meron siyang weakness. So, bahala na lang kayo kung ano yung titignan ninyo. But ito, we will always remember Maafushi kasi dito, parang pakiramdam namin, hindi kami masyadong nagtipid. Kasi doon nandun tayo sa private island. Parang, yes, lahat sagot na nila, pero nagtitipid kami sa ibang bagay. Dito, grabe yung kain na ginawa namin. So, yun yung maganda. Kasi kung naggastos kami sa ibang bagay, yung pagkain naman yung natipid natin. So, yun yung maganda dito. So, nag-experience namin. And yun nga, na-experience din natin yung local vibe naman ng Maldives na hindi natin na-experience nung una nating punta. So, eto na yung ating boat. Ayan na, Diyos ko, kumukulimlim. Buti na lang, mag-speedboat tayo para kahit ano man ang mangyayari. Diba? Yan, hintayin na lang tayo dito kasi 11:30 yung kinuha natin. Ayan, let's go. See you, Hulhumale. If ever na ito yung boat natin, guys, mas maliit siya. Ay, parang ganito yung pinasundo sa atin nung private island tayo sa Tulhagiri. Ayan, Be, sige na, go na. Gawin mo na. Magpapaalam na tayo. And 1, 2, 3. Bye, Maafushi! Ayan, Ito yung Maafushi sign. Diyos ko. Araw-araw yata kami nagpipicture dyan, guys. Ito yung nakaka-epic, guys. So, tignan nyo. Diba? Yung boat, pinapalibutan siya ng mga uwak. Ganda. Diba? Hi! Bye, Maafushi! So guys, waiting na lang tayo. Ito na naman, maalon-alon na naman siya. Are you ready for another bumpy ride? I was born ready. Bahala na, diba? So let's go and see you again. Kasi pag nakita tayo, nandoon na ulit tayo sa Mali Airport, and then from there, tsaka tayo susunduin. Yes, may sundo tayo ngayon. Yun na may ipapakita namin sa inyo kapag ka merong sundo yung hotel na nabook ninyo. Nandito na naman tayo sa natural swimming pool. So guys, back at the airport, ang favorite airport na namin. Yes! Ngayon naman, pupunta na tayo sa Counter 11 kasi nandoon yung sundo natin. Kapag hindi daw natin nakita sa Counter 11, basta may hawak daw yun ng pangalan ng hotel natin. At kung hindi pa rin daw, punta daw tayo sa information,
tatawagan daw ng information mismo yung hotel natin para sunduin tayo. So, ganun kaliwanag yung mga instruction nila. Kaya sure na hindi kayo rito maliligaw. So, tara, let's. Ganda ng kulay. Diba? Ganda, no? Pati yung langit. Ang ganda ng kulay. Hi. Let's go. Punta na ulit tayo sa loob ng airport para sa transfer natin. Ito na, nandito na tayo sa C11. So, tignan natin, ha. Ayan, uy. Kasi yung hotel natin, guys, group of hotels siya. Ito yun, no? Uy, United International Group of Hotels yung nabook natin. So, diba? Ang taray. Tapos doon meron na tayong name dapat na nakalagay. Ayan, nakita na ni Enzo yung name natin. So later namin sa inyo sasabihin yung hotel namin. Kasi yun nga, group of hotels kasi to. So kahit papaano, medyo, hindi naman malaking hotel dito. Pero mas marami silang hotel dito sa Hulhumali. So guys, waiting na lang tayo kasi nga baka kami makakasabay tayo. Kasi nga di ba group hotel siya. So mangyayari dyan, ibababa tayo sa kada hotel na pinagbukan natin. Yes, and then from Mafushi, going here to the airport, 30 minutes lang din siya. Ay, grabe. Ang bumpy ride lalo, kaya hindi kami makapag-video. Pero, yun na nga, mas maganda siya at mas mabilis. So, feeling namin kapag mas maliit yung speedboat, mas okay siya. Tapos, hihinto muna siya sa Mali City. Ay, naku, Diyos ko, pag hinto dun sa Mali City, ang ganda-ganda talaga. I don't know, gandang-ganda ako dun sa may picturesque na area na yon ng Mali City. And then from Mali City, eto na yon. Dito na tayo hihinto mismo sa airport. Eto na yung sundo natin, guys. Tara na. So, tignan natin kung may makakasabay tayo. Kasi may flights na bumaba or lumapag ngayon. Baka pinag-isa na lang siya. Ay, taray. Oh, kaming dalawa lang ni Enzo. Ayan. Diba? VIP. Thank you. Tara, let's. Diba? Budget hotel, but with 5-star or VIP service. Diba? May susundo sa inyo. Tapos may sasakyan. And then, kapag sinabi namin sa inyo kung magkano to. Surprise! Surprise! On our way to our hotel. And karamihan ng namimit namin na nag-work dito, puro Indians. Si Lucky rin kanina, yung naghatid sa atin from India also. So nagpupunta talaga sila rito para mag-work. Grabe, hindi talaga nakakasawang tignan yung karagatan ng Maldives. And we have arrived at our hotel. Ito yung hotel natin. And then ito guys, oh, makikita nyo dito, oh. Dagat na kaagad. Oh, diba? Ikot tayo dyan mamaya. Check-in muna tayo. So, ayan na siya. Ito na yung hotel natin. Dito kami last time. Ito mismong hotel na to. Tapos, meron niyang free breakfast tomorrow. So, dito kami nagbe-breakfast. Yan. Tara. Pasok pa tayo dito. So, medyo maliit lang naman siya. Pero at least ito, mas hotel na yung dating niya. So, let's go! And here's the catch. Wala na namang lift. Si Hagda, ng best friend natin. So, welcome to our room. Yung room nga pa natin ay room 304, pero nasa 4th floor tayo kasi nga, di ba, meron pang ground floor. Tapos, yung itsura ng room natin, guys, medyo modern siya. Pagpasok natin, anito yung toilet natin, sliding door, and ito kagad yung ating sink, ating mirror, tapos meron tayong blower. Tapos dito naman, andito ating pinaka-toilet. Actually, modern din yung pinaka-toilet natin. So, ito yung bidet. At least, di ba, kahit nasa 4th floor tayo, malakas yung bidet. Tapos, guys, ito pinaka-gusto namin, di ba? Ito, naka-separate yung pinaka-shower. Tapos, meron din tayong, pasok! Meron din tayo ditong, ano nga tawag dito?
rainfall shower, no? Tapos meron ito. And guys, nandito natin yung aircon. Malakas yung aircon natin. Tapos ito yung cabinet. Yan. Ang laki ng cabinet. At meron pa dito ulit pa, mirror. Tapos, TV natin, inito ng tubig, pangkape natin mamaya. Tapos, fridge. O, di ba? Safety deposit box. Ano to? Ah, upuan! Ang upuan, no? Social, di ba? Tapos, ito ating kama. 2 single beds, pero pinagdikit na lang nila. Di ba? Ay! Ano ba yun? Grabe naman dito. Lumulubog. Tapos ito guys, ito yung pinakagusto namin ni Mel. Meron tayo dito pa-sea view. Tingnan mo, Jel. Ayun o. At dito ako. Ayan. Di ba? Ayan, meron ditong sea view. Ayan, di ba? Ito yung tinatawag yatang ano tawag doon? Semi-sea view. Partial sea view. Laki ng bintana natin. Ayun na nga. So, para makita mo yung beach, kailangan mong gumanyan, guys. Partial sea view. Pero pag nakupo ka rito, carry na. Ayan, nakadungaw kang ganyan. Hi, Lord! Ganda! At ito nga, dito nga sa Hulhumale, hindi nga peke yung beach nila. As in, totoong beach talaga siya. So, mamaya lalabas tayo dyan. And this is it. Price reveal na tayo. Nabook natin tong hotel natin sa Agoda. Ang total na binayaran natin guys ay 3,131.54. Pero guys, hindi nga pala tayo siningil dito ng green tax kasi nakalagay dito, included na daw yung taxes and fees. And good news pa, magkakaroon pa tayo ng cashback na 199.74. Kaya ang total na lang na babayaran natin ay 2,932 pesos! Yes! And ito pa yun ha, libre yung round trip transfer natin from the airport at may free breakfast pa yun. So actually, tinitignan ko din naman yung mga binook namin last time. Kasama naman talaga doon, may nakalagay na taxes na kasama ng included. I don't know kung bakit sinisingil pa kami sa iba, tas dito hindi. O bahala na. So, hindi ko rin alam, pasensya na. So yes, ito na yung magiging room natin for a night. So lalabas tayo mamaya, magliliwaliw. Magliliwaliw talaga. Nakaka-excite kasi nakikita ko maganda yung dagat ulit. Ganun pa rin siya as compared sa una naming punta. Tapos, talagang tinatakam ko na kayo kasi nakating talaga ako. Tapos, white sand din siya. Pero, by this time, baba tayo, mag-lunch lang muna tayo, and then kapag sunset na, tsaka tayo mamamasyal sa pinakalabas. Doon namin kayo talaga ipapasyal. So again ha, ang disadvantage, wala siyang lift. Nasa 4th floor tayo. Ay, dito dagat na. Mamaya na natin silipin yan. Tara, hanap tayo ng kainan. Kasi dito, sa pinaka-road, marami na siyang kainan. Actually, dito pa nga sa tapat namin, meron na. Ayan. Ito pa. Ayan. Hello! So, meron na ritong kainan. Pero, labas pa tayo. Kasi mas marami dito sa roadside. So, from here, eto yung accommodation natin. Dito sa iskinitang to, ito lang siya, di ba? Tapos, ito na kaagad yung Thai restaurant na kinakainan namin. Ayan Thai Palace Restaurant. So, tara, tignan natin. Mukhang umiiyak si Enzo, Tara. Ang ganda. Ay, ito pa rin talaga itsura niya. Nakakaaliw, walang pagbabago. That was 5 years ago. Saan tayo nakapwesto? Dito kami nakapwesto. Pero ngayon, dito na lang tayo sa Dalawan. Ang lamig. Air condition talaga siya. Ganda, guys. Di ba? Tingin na tayo sa menu. Kung tatakbo ba kami ni Enzo. Kasi parang pakiramdam ko before, mahal eh. So, carry lang yan. Kasi nagtipid naman tayo sa accommodation. So, sa pagkain tayo bumongga. Nakikita nyo pa ba ako? Ang lakas pa naman ang loob ko mag-pink. Diyos ko, nagrita na talaga ako. Ito na, Tom Yum. Guys, dumating na yung food natin. So, ipapakita namin sa inyo mga in-order namin. Nagpahabol pa kami ng isa kasi Tommy talaga kami. Tapos, nung isinerve kasi yung Tom Yum, ay hindi, actually, nung niluluto pa lang, naamoy na namin. Takam na takam kami. Kaya nagdagdag kami ng curry. Pero dito pala, baka tama, yun nga yung pronunciation, curry. Oo, baka curry nga. Sorry na ulit. So, pakita namin sa inyo yung food natin. Ito yung Tom Yum natin, guys. Malinis ang hipon. Pero maliliit yung hipon. Ayan siya. Mausok pa talaga. And then, ito naman yung ating spring roll. Vegetable spring roll.
In fairness, malaki siya, 5 peraso. Ayan. And then meron siyang sauce. Huwag na natin munang hintayin yung chicken curry. Kain muna tayo. Toming-tommy na kami. For sure, ngayon pa lang mag-extra rice na talaga ako. Ganda ng background namin, guys, no? Ang romantic, para kami nagde-date. Charot! Ay, tinikman na ni Enzo, hindi na nakatiis. Ha? Ang sarap-sarap. Yun na naman. Hindi sila maniniwala kasi hindi ka kinilig. Sige, so papakita ko sa inyo guys kung gaano ako nasarapan. Sarap! Grabe, sarap-sarap talaga, grabe. Who can't resist Thai food, di ba? It's my turn. Charot. Actually, natikman ko na rin kasi ito. Kaya nga kami bumalik. Ibig sabihin, nasarapan talaga kami. Ako naman. Sarap. Ganun na ganun pa rin yung lasa. And then, ito naman yung spring roll. Ay! Ang init. Ang spring roll natin. Siyempre, hatiin ko ulit para makita niyo yung laman. Ay! Ang init. Oh, shucks. Ito na siya, guys. Ay, umuusok pa. Oh, di ba? Ito yung spring roll niya. Ay, tikman na natin. Sarap din. Tapos meron siya ritong sauce. Tikman natin yung sauce niya. Sarap ng sauce. Sarap. Ito na yung ating chicken curry. Umuusok din. Papipiliin kayo kung green curry or red. Pinili namin green. So ito na, sabay na kami titikim ni Enzo ng chicken curry. Okay. Sabay tayo, ha. 1, 2, 3. Sarap! Sarap, grabe. Grabe yung sabaw, ang creamy-creamy, no? Creamy, tapos Yung mahagod. dito. Sarap, grabe. Iba talaga kapag ka-Thai food. No? At hindi yun, ikuhang-kuha niya. Ay, hindi. As far as I remember, di ba? Tayo yung may-ari Oo, nito. Tayo nga pala yung may-ari nito. Sarap. Grabe yung mahagod yung something dito na tayo na lasang Thai. Sarap. So, paano? Kain muna kami. Tapos na muna yung for the vlog natin, ha? Kanya-kanya na muna tayo. Nakalimutan ko nga pala dito. Basta wala nang laman. Ililigpit na. Gusto ko pa may pakita sa yung simot na simot namin. Ayan, oh. Wala na yung tom yum natin. Ay, wala na yung lalagyan ng spring rolls. At tignan nyo naman. Pati yung sabaw ng chicken curry talaga inaano namin. Hinihigop namin. At naka-isang rice ako. I mean, naka-extra rice ako na isa. So, naka-2 rice ako in all fairness. This is it. Bill reveal na tayo. And of course, naka-ready na kagad yung calculator natin. Para just in case, convert na kaagad tayo. So, ang bill natin ay... Ang dami namang naka-ano. Ang dami item. Okay. Kasi merong mga tax. O nga pala, meron nga pala dito mga... Ay, may service charge. And then, meron pang GST. So, lahat-lahat na lang. Ay, pati yung water pala. Meron palang bayad yung ano. Nagpa-refill pa naman kami. So, anyways, lahat ay 569.05. Okay, mag-worry guys. Hindi naman dollars. Hindi $569. Maldivian rupees siya. So, compute na kaagad natin. 569 times 3.7. Ang bill natin ay 2,105 pesos. 215. Diba? Charot. Wala. Nandito talaga tayo sa Maldives. Ganun talaga. And then, tumodo rin naman kami sa tutuusin. Kasi pwede namang isang ulam lang, tas hati kami ni Enzo sa ulam, tas 2 rice. Or pwede namang 2 ulam lang. Kami, tinodo namin, tinatlo namin. And then, ito na rin naman yung last night natin. Meron pa naman tayong konting tira na Maldivian rupees. So, gastusin na natin. May dinner pa ba tayo mamaya? Parang gusto ko mamaya, tinapay na lang ako. Matutulog na tayo diretso. So, bayad lang tayo and then pahinga lang tayo ng konti. Mamaya, pag medyo lumubog yung araw, mga 4 p.m., labas tayo. Ipapasyal na namin kasi sa beachside naman ng Hol Humale.
Magandang gabi, Pilipinas! It's now 7:30 p.m. in the Philippines. At dito, 4:30 pa lang. Because Maldives is 3 hours behind Manila. Taray! Eto na yung ating beach dito sa Hulhumali. Pero eto lang guys, oh. Ay, taray! Eto, oh, meron din ditong maganda pang hotel. Eto, yung H78 beachfront siya guys. Ayan. Katabing-katabi ng aming hotel. Ayan, so just in case lang. Ay, oh, may foreigner. O, diba? So dito sa area na to, puro to hotels and kainan. So tara! Bes, ano, nag-estatwa ka na dyan? Unang sulyap sa Hulhumali Beach. Ito siya, oh. Maganda naman, di ba? In all fairness. Yan. Best, pakitaan mo nga sila ng ano, ng buhangin. Pakitaan natin sila ng buhangin, Buhangin oh. check! Buhangin check. O, pinong-pino. Boracay! Diba? In fairness. Ganda ng buhangin. O, ayan. So, ito, maganda-ganda na yung beach dito. O, diba? Ayan, lakad-lakad lang tayo para ipa-feel namin sa inyo ang vibe dito sa Hulhumali. Actually, super ano dito, super relax. Oo, ganun talaga siya. And then, kumbaga, kung hindi pa nadidevelop yung Boracay, parang ito yung Station 3. Oo. No? Tama, parang ganun siya. So, pasensya na, lagi namin siya i-compare sa Boracay kasi yun yung mas familiar kayo. Para lang just in case, di ba, magkakaroon kayo ng idea. Eto, oh guys, oh, puro hotels na yung nandito. Yun nandito sa paligid or sa harapan, I mean, ng beach. Sa Tarlac. May kinainan kami rito last time eh. Di ba naalala mo yung nagsiserve sa atin, di ba, doon Filipino? Ah, yes. Tapos yun yung kauna-unahan that time na nakarinig kami ng Filipino na nandito. Ay, seaplane guys! Oh, Seaplane! Kasi malapit-lapit na tayo sa airport. Diba? At sinundan daw natin. Dito, puro dito na nga restaurant. Ayan, Red Sniper. Ay, hindi pala. Red Snapper Coffee Beans. Ayan. Sage or Sage Beach Jelly. By Jelly. Puro din to restaurants at saka hotels. Ayan. Hello. Ang ganda nito, oh. Ito. Tapos parang yung itsura niya, pare-pareho. At halos magkakasing taas sila. Ayan, oh. Diba? So, ito naman, White Turn Cafe. At tara, tingin tayo ng ano, kaunting presyuhan. And then, hotel din siya. Ayan. So, ito, cafe. And then, hello. And then, ito naman, hotel siya. White Turn Residence. So, tara, tingin tayo. Ito yung mga... Ay, oh. Ito yung mga presyuhan. Chicken croissant, 65. Magkano yung 65, bes? O, diba? Smoothie, 70. Banana. Yun yung pinakamura. And then, ito, oh. May hot Milo. Diba? Oh, so, guys, yung chicken croissant, yung 65, is 240 pesos. Tapos, dito tayo sa drinks. Tingin tayo ng pinakamura. Ano ba yung pinakamura dito? Espresso. Huwag naman yan. Coffee latte. Ito na, milk coffee. Yung usually favorite. 35. Magkano yung 35? 129 pesos. Ganon siya. So, alam nyo na ang presyuhan. Mas mahal pa dito kaysa sa Maapushi. Diba? Ano naman to? Ay, ito, para naman tong pang-locals. Pagka mga pang-locals, mas mura to. Ito, Chit Chat Cafe. Eh, ito, parang mga tinda nila, mga Maldivian food. Ayan. So, tara. Lakad pa tayo. Oh, dinidevelop pa. And then, ayan, tingnan yung mga locals. Lalapit tayo. Gusto namin makita yung mga locals kung paano sila. Di ba? Ang chill lang talaga nila. Oh. Tapos yun nga, hilig nilang maupo sa ganito. Oh. Ayan. Oh. Sa ganito. Oh, di ba? Tapos nakatanaw lang sila sa kawalan.
Very relaxed. Seaplane ulit. Seaplane ulit, oh. Diba? From time to time, ang daming dumadaan ditong seaplane. So alam nyo na, kapag ka seaplane galing sa super exclusive na resort, Mayaman. mayaman. So tara na, lakad pa tayo. So ito, ayan, ganyan yung makikita ninyo, kayo na bahala. Ayan. So ayun na nga. Ito kasing area, sana kung talagang mas na may maintain lang siya, mas gaganda pa sana siya. Ayun, meron pa silang ganito. Oh. Ganda dito, no? Actually, to be honest, sayang yung lugar kasi ang ganda nito ha, kung tutuusin. Pero ayun nga, kung na-maintain lang sana, katulad din naman sa atin, hindi lang naman dito, for example ngayon sa atin, di ba yung Tawi-Tawi, alam natin na maraming kailangan pang gawin para maging talagang maganda pa lalo siya. And then kung tutuusin na, eto, nakita nyo na rin naman siguro yung Mapushi. Pakiramdam ko nga mas okay pa to sana kung tutuusin. Kasi mas mahaba yung beach dito. Oo, long beach dito. Doon talaga sa Oo. Mapushi, di ba, portion lang yung pwede paliguan. Dito ang Yes. haba-haba. Yun. Pero hindi namin alam kung meron ditong bikini beach. Baka kaya din mas kaunti din yung pumunta rito. So tignan natin. Pero kasi kung ito, magiging okay siya, hindi nyo na kailangan bumahid pa ng mga transfer papunta sa ibang isla. Kasi ito, ang mura lang ng pamasahe, nandito na kaagad. Ito na, dito tayo sa bandang gitna. Ayan, may tindahan dito. Tapos ayun, pwede ritong magduyan. At guys, lahat yan libre ha. Diba? So sayang. Sana mas ma-develop pa siya ng very light. Ayun, nakikita niyo naman siguro yung buhangin. Actually, yung buhangin niya Yung buhangin talaga. niya, oo. Boracay talaga yung buhangin niya. Boracay. Ayan. At saka ito nga, totoong beach to guys. Tingnan nyo ha kung gaano siya kahaba. Diba? Ayun sa Maapushi kasi, hindi very limited lang. O, ayan o. Tingnan nyo kung gaano siya kahaba o. O. Ayan. Sumpa natin o. Sumpa natin. Sumpa natin o. Nandun yung mga nag-activity o. Puntahan natin sila dun mamaya. So, ito yan. Tapos, from here, ito pa, naka-zoom to guys ha, para mas madali nyo lang siyang makita. So, dagat to. And then, ito, dito tayo galing. Oh, ganito pa siya kahaba. Ayan. Oh, ang habang beach sana nito. Tapos ito yung tubig. Tingnan nyo yung tubig, oh. Oh, di ba? Oh. Malinaw din yung tubig dito. Ayan siya. Oh, zoom in natin. Malinaw yung tubig. In all fairness. O tara, lakad more. Ito pa, oh. So ito, may mga beachfront restaurants. Oh. Ang sayang tumambay dito, oh. Tara, lakad pa tayo. Sana makapunta tayo. Ay, meron ditong parang pool, guys. Gusto niyo punta tayo doon. Ito, oh. Ito siya. Ayan yung ina-enjoy nila eh. Ito. Kaya may makikita kayo ditong mga tao. Nasa gitna. Puntahan natin yan ha. Napaka-interesting. Tapos ayan oh. Here. Ayan oh. Oh. Restaurant to guys. May mga paduyan pa oh. So ang ganda niya talaga. Tapos mga hotels. Ayan. Yung mga hotels niya ganyan. So ayun nga guys, yung pinagkaiba dun sa Mali, kasi nga diba dun sa Mali, artificial beach siya. Dito sa Hulumali, as in natural. Tapos dito talaga sa Hulumali, may mga locals, maraming locals ka makikita na nagsiswimming. Yes. Same thing with mga foreigners. Actually, mga foreigners, pagka tinanong mo, may nakasabi nga kami kanina, ayaw nilang pumunta sa Mali. Kasi nga yung Mali, alam nila na na parang city vibe. Syempre kaya naman sila rito pumunta nga sa Maldives para ma-feel nila yung island vibe. So kung meron lang silang one night, dito talaga sila nag-i-stay sa Hulhumali. Punta tayo dun sa pool. Ay, paano tayo makakarating? Kailangan yatang maligo. Ay, hindi pala. Zoom in na lang natin. Hindi pala kami dun makakarating. Gumawa pa naman sila ng artificial pool. Artificial pool talaga. Inflatable. Oo, inflatable. Walay. Hindi kakayanin. So, ayan. Lakad pa tayo. Yun nga lang, no? Parang wala nga siguro ditong Bikini Beach. Kaya siguro, hindi rin itong masyadong popular sa mga foreigners. Tapos guys, dito kami tumatambay ni Mel. Papakita ko sa inyo ha.
As in dito mismo na lugar. Guys, ito yung sinasabi ko sa inyo, dito kami tumatambay ni Mel dati. Pero ang pinagkaiba lang ngayon, nilagyan na siya ng maraming duyan, mas naging commercialized na siya. Tapos ito din, bago rin to, di ba? Naglagay siya dito ng duyan for photo op. Ayan. Maganda dito mag-picture, guys. Picture tayo dito, syempre. Kaya lang, hindi kami naka-ready for swimming. Mababasa. Grabe. Ang laki nung pinagbago dito sa side na to. Kasi dati, mas ano siya, mas kaunti lang yung mga establishments. Ngayon, ang dami na. So, ayan guys, ang dami ng paduyan dyan. Ayan may mga foreigners. And then, ayan, naglalaro lang yung mga bata. Tapos ito, doon namin gusto sanang pumunta. Kaya lang, kailangan namin palang lumangoy. Dati kasi, ang alam ko, meron yung tulay eh. Ayan dyan naliligo sila. Pinag-aaral mag-swimming. Diba? Ay! Besiga ka rito, tignan mo, dali. Kaya ba? Oo, kaya ka yan. Guys, tignan nyo ha. Nasa ilalim ng puno at mga dahon. Kaya ka yan. Ang saya kaya. Kaya ka yan. Diba? Tapos nakaharap ka sa beach. Ang saya niyan. Tingnan nyo. Ayan sarap ng ganyan. Umiikot ka. Ayan Ganda. Nakakaloka. Ang saya. And of course, meron din sila ritong shower area. Diba? Libre. Makakapag-shower ka, makakapag-beach ka, ng free. Hanggang itong oras lumalabas na yung mga locals. Ang dami. Ayan. Ang dami na ritong locals. Ayan. Diba? So kung ako, babalikan ko ulit ang lahat. Lahat talaga. Ganon din ang gagawin ko pa rin. Dito pa rin ako mag-i-stay. Tapos pupunta lang kami sa Male for a day tour. Ganon lang siya. Para lang ma-feel nyo lang yung vibe nung mismong capital nila. Pero dito ako mag-i-stay. Kasi mas talaga dito, mas laid back nga ng kaunti. Tapos totoong dagat yung makikita mo, totoong beach. Tapos yung mga locals, as in makikita mo talaga sila, nagre-relax lang. Yung sa Mali kasi parang yung mga locals, karamihan nagtatrabaho. O parang hindi naman kasi doon, ang konti kasi ng mga bahay doon kung tutuusin. Kaya kapag uwian na din, medyo mahirap ding sumakay, punuan din. Kasi nga feeling namin, hindi naman sila doon nakatira. Doon lang sila nagtatrabaho, dito rin sila. Nakakasabay din namin sila papunta dito. So tingin namin parang swimming lesson siya. Ayan. Tinuturuan silang lumangoy. Ito pa. Ang saya. Ang saya ng mga bata. Tuwang-tuwa sila. Tuwang-tuwa sila. Ito pa. Tuwang-tuwa yung mga bata. Guys, nasa beachfront tayo ha. Pero meron ditong little bird sanctuary. Puro birds eh. Ayan, karamihan birds. Ayan, meron din ditong rabbits. Ayan, diba? Nakakaaliw. Ayan, may manok pa. Ito, ano to? Ang laki namang ibon nito. Ano yan? Peacock. Peacock! Peacock. Ayun, hindi niya ma-spread yung niya. Yung buntot niya. Hindi ma-spread yung ganda niya. Oo. Kasi ang liit ng kulungan niya. Diba? Mga kalapati. So, tara, lakad pa tayo. Nakakaaliw dito. Ang relax. May pa-popcorn pa dito, guys. Tara, lakad pa tayo. So, dito naman, sa area na to. Hello! Ayan, dito naman sa area na to, dito na may mga water activities. Ayan merong jet ski. May banana boat. Tapos ito yung di ba? Yung hinihila-hila ng jet ski. Merong paddle board. Diba? Guys, wala pa yata kami sa kalahati. Pero tama nga. Pakiramdam namin wala talagang bikini beach dito. Kasi talagang local na island to. And actually, hindi nga siya island. Ang lapit niya pa sa airport. So kaya siguro yung mga bikini beach talaga, doon lang talaga sa mga local island talaga mismo. And then of course,
doon sa mga Private. private resort. Ayan, oh. Ang haba pa na lalakarin namin, guys, if ever. Walay. Oh, ang haba, no? Ang habang beach talaga nito. Ayun na nga guys, pakiramdam namin nakahanap na kami ng perfect spots para magmuni-muni ni Mel. Mag-aantay tayo ng sunset. Pero guys, tingnan nyo sa screen, di ba? Mukhang taliwas tayo ng lokasyon sa sunset. Andun yung sunset sa kabila. Pero okay lang, ganyan talaga. Nakapag-sunset na rin naman tayo sa Mafushi, di ba? At maganda din yung sunset doon. Guys, walang sunset na naganap. So tara, dito tayo sa Cafe Solo. Bet daw ni Enzo mag-smoothie. Pagbigyan natin si Enzo. Tara na tayo sa taas. Ay, mas okay nga dito sa taas. Ayan. Guys, flashlight tayo dito. Ang didilim ng mga cafe dito. dito. Gusto nila guys, madilim mo yung ilawan. Oo. So ito, umorder kami ng pudding. Chocolate daw. Yung isa hindi na namin tinanong. Parang chocolate cheesecake to. Parang And then, nag-smoothie si Enzo. Tapos ako, soft drinks muna ako. Namiss ko bigla mag-soft drinks. Guys, ito na in-order namin. Sa akin, chocolate pudding. It's 20 MBR. Magkano yun? 74. 74 pesos. Ito yung kay Enzo. Cheesecake pudding with chocolate. How much? 111. 111. Pero mukha siyang masarap in all fairness. Tingnan natin. Hatiin nga natin. Ayan. Oh. Ay. Oh, di ba? Ito naman yung sa akin. Ayun sa akin, medyo ano siya. May pagka-crispy na matigas. Kasi nga pudding. Ayan. O, hindi ko siya matanggal. Paano na? Ayan. Oh. Diba? Guys, titikman ko na yung sa akin yung chocolate ko. Ayan. Nakakatawa. Ayan, no? Yung kay Enzo naman, cheesecake. Tikman natin. Akala ko yung sa akin magiging sobrang tamis. Hindi. Sakto lang yung tamis niya. Masarap, in fairness. Yung sa akin, parang may payema. Oo. Kasi mahal. Sabagay. Ito Cheesecake. Ito guys, ito yung kay Enzo. May payema nga yun sa kanya. Ayan. Sa tikman natin. Grabe naman kasi, meron kaming flash. Pero hindi rin siya matamis. Actually, parang yung pagkayema niya, yung parang sa ating leche plan na merong puting egg. Ang tawag doon. Oo. Hindi yung egg yolk lang. Pati yung white ng egg kasama. So, hindi siya matamis. Nag-worry pa naman ako. Actually, gusto ko yung sana mag-smoothie. Kaya lang naisip ko, kung chocolate kasi yung bibilhin ko, tapos chocolate din to, baka kako sobrang tamis. Ito naman pala hindi matamis. Si Enzo nag-smoothie siya. vanilla smoothie. Vanilla, taray. Dumating na ang ating vanilla milkshake. 60 MVR. In pesos, 222. Naku, dapat natin itong namnamin natin itong milkshake na to. Parang Starbucks din naman. Yung presyo niya. Ay. Ano? Laka. Ay, may pailaw na. Ayun pala, may pailaw eh. Diyos ko, naawa na yata sa amin. Hindi talaga sila matamis in all fairness. Ayun, may pailaw na. Yun naman pala yun. Diyos ko. Pero ano to? Bluetooth speaker to na may ilaw. Siguro naawa lang sa amin. Kasi grabe yan dilim. Tapos wala lang. Nagkukwento lang sila. Iba nga tubig lang in order. Iba naman isang tinapay lang. Tapos kwentuhan lang sila ng kwentuhan. Kasi alam nyo guys, the way sila magkwentuhan, as in hindi maingay. Sila? Parang bulong-bulungan lang talaga. Ito rin tayo. Bumubulong lang din tayo. So ito na. Ito na yung ganap namin. Ayan. Ubusin mo na yan. Yung kanya naubos niya na. Sa akin naubos ko na. Kasi naman siya, hindi siya nakakasawa. Masarap siya, pero hindi naman yung sobrang sarap Pero okay lang. Tapos ang importante doon, hindi siya nakakasawa. The fact na naubos ko, di ba? Kasi kung sobrang tamis din naman, nakakaumay. Yun din yun. Buti ito, hindi siya ganun katamis guys. Kasi pag sobrang tamis ito, ewan ko na. Malamang manawa tayo. Tapos sila natin, ito na yung dinner namin. Kasi kanina yung lunch namin, 2,100. Ang usapan natin, tinapay lang tayo ng dinner eh. Tinutoon namin, tinapay lang talaga kami. So, tingnan natin kung magkano to. So, siguro ito mga nasa 600, 700 pesos lang siguro. Lang talaga no? Oo, kasi dito sa may Maldives, yung mga 700, 800 pesos, tapos dalawa na kayo, mura na yun. And that was it. Tapos na tayo.
So tara na. Kung may natira pa kaming Maldivian rupees, uwi na natin bukas. Ano pa ba bibilhin natin? Charot! Tara, lakad na tayo. So guys, alas 7. Ito na yung vibe. Yes, maraming restaurants dito. Pero yun pa nga din. Yung vibe niya pa rin talaga. Patay pa rin yung vibe niya. Kaya depende talaga kung anong klaseng traveler kayo, kung may enjoy nyo talaga dito. Ayan, ito na, papunta na tayo sa hotel natin. Tsaka sa sobrang dami kasi talaga ng restaurants. Alam nyo, nagmumukha talagang malungkot yung bawat restaurant. Kasi ang daming restaurant, Kasi konti lang nung yung mga competition customer. dito, grabe, tas yung customer ang konti. Yes. Ayan, ito kaharap ng hotel namin. Actually, hotel din pala namin, may restaurant. Oo, ayan meron din siyang paninda dito. May mga tinatinapay din. Here's our hotel. Ayan, ito yung hotel natin. Turquoise Residence. Ayan, ang hotel natin. TR. And we are back at our accommodation. Magkano yung kinain natin dun sa cafe, Solo Cafe? 618 pesos. 618 pesos. Tapos kanina, yung bill nga natin ay 2,1. So, parang 2,700 pesos yung nakain namin just for today alone. So, yun naman kasi hindi kami nagtipid. Kasi kumbaga, yung kanina kasi namin sa restaurant, as in restaurant talaga siya. Pero yung nakainan naman natin ngayon, nakita nyo naman, 600 plus lang yung bill natin. Meron naman ditong mga ganun. Pero dahil last night na nga natin, so i-go na natin. Yes! So, recap na tayo ng kaunti. So, yung transfer, again, pwede kayong mag-public ferry. Yung public ferry ay $3 lang. Hindi na namin tinry, guys. Sa takot ka talaga kasi kami sa alon. Talaga, shock ko talaga ako sa alon. Dali lang. Pwede kayong magpabook sa hotel ninyo and then sila na yung makikipag-coordinate. Huwag kayong mag-worry. Same lang. Kahit magpabook kayo sa hotel ninyo or sa agency, same lang. $25 din yung babayaran ninyo kapag ka nag-speedboat kayo. Last thoughts dito sa hotel. Kamusta yung hotel? So far, so good yung hotel natin. Yes, so far so good, pero yung tubig lang pala medyo humina. Actually, medyo mahina yung tubig. Tapos yun nga, tingnan nyo na may pawis na Enzo. Umakyat kasi kami, guys, ng 4th floor. So, ayan. So, yun lang. Kaya kapag may seniors, marami kayong bagahe. Syempre, X lagi kapag walang lift. And finally, sa Hulhumale. So, ganito yan, guys, ha. Sabi naman namin sa inyo, yung vibe ng lugar, malaki ang nagagawa niya sa amin. Kasi kung ano yung vibe ng lugar, nag-a-adjust yung katawan namin. So, ito talagang parang bigla kaming napagod. Hindi naman napagod. Parang, na-relax, ayun. So, parang ngayon, kaya yung pagod namin ng mga nakaraang araw, parang ngayon bigla naglabasan. Kasi nakaka-relax talaga siya. Wala kang unlike kasi sa Mimali, nung first day natin, may adrenaline kasi kahit papano, kasi naku-culture shock ka, meron ka mga iba't ibang nakikita. So, dito kasi, walay ganun. So, kaya ganun siya. So, basta, after nitong series natin, of course, magba-budget reveal tayo. Tapos, di ba, nag-on na budget tayo. Sasabihin natin doon sa next natin na vlog na worth it ba na nagtipid kayo kung hindi kayo magpa-private resort halimbawa or private island, ganyan. And then, safe ba? Lahat ng questions na possible nyong itanong sa amin, sasagutin natin sa susunod nating vlog. Talagang hihimayin na. Hindi mo may compare yung Male at saka Hulhumale kasi sobrang layo nilang dalawa. Magkaibang mukha sila, guys. Yes. At itong dalawang itong dalawang city na to, nandito lang yan mismo sa airport. As in, tulay lang. Tulay lang yung pagitan. Pero pagtawid ninyo, ibang-iba na siya. So, last night na natin dito sa Maldives. And another adventure na naman ang naghihintay sa atin. Kaya huwag kayong bibitiw. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs saan mang sulok ng mundo. Bye everyone.